pag-usapan natin yung how to improve training. Paano ma-improve yung training natin? So, ang una nakalagay dito, stay updated and provide regular updates. Kaya dapat yung mga content sa training natin updated. Okay, may nakita natin yun ang trend ngayon na binigyan, dagdagan natin ng konti, okay? Ilagay natin sa panahon ngayon. Kung mga luma na yung mga ginagamit ng resources, dagdagan natin ng konti na updated siya sa sitwasyon ngayon. Lalo ngayon, digital age tayo, di ba? So may update tayo. Then, identify team needs. Ano ba ang needs ng team natin ngayon? Then, focus on top talent. Pag nakita tayo ito, may magaling ito. O pwede natin siyang ikuan pa, i-develop pa bilang speaker, okay? O pwede na siya mag-speaker, tulad kanina kay ma'am. No, magaling na masalita. Pwede na bigyan ng topic natin si ma'am, di ba? O pwede na bigyan. Okay, so, next, encourage collaboration. Magtutulungan talaga tayo. Yung mga talents natin, pag-isahin natin, combine natin for good. Para sa kabutihan ng ating marketing team, na para lahat masenso sa buhay. Nakasama natin. Then, incorporate practical tools. Okay, mga tools natin, combine natin, mga scripts na ginagamit natin para ma-practice ang bawat isa. Kasi ang solusyon talaga dito, pagkatapos natin mag-training, paano tutunan natin? Practice, practice, practice. Kasi nga yung action, yun ang bridge, di ba? Yun ang bridge para magkaroon tayo ng results. Okay. So, next, find a mentor. Dito, may mga mentors tayo dito. Basta tayo ng libro. Kasi pag nagbasa ka ng libro, tungkol sa network marketing, sa mga successful network marketing na authors, ang matutunan natin, parang ang matutunan natin doon sa kanya, nanggaling sa isang mentor yun. Diba? So, mentor na rin natin yun. Mentor na rin natin siya. Hindi niya alam na estudyante ka niya. Kasi tayo na makakilala sa gumawa ng libro, di ba? Or nagbigay ng training, hindi niya tayo kilala, siya kilala natin. Pero siya yung mentor na pinili kasi magaling siya. Then, provide ongoing mentorship and support. Dapat ongoing na nangyayari yun. Then, avoid overwhelming your recruits. Hindi pwede magbaguhan yung kasama natin, bagong member. Lahat sasabihin mo ang lahat ng tungkol sa kumpanya. Pwede step by step lang, kung kaya yung i-absorb, di ba? So, step by step hanggang makuha niya lahat ang ideas. Huwag yung papasok na, sige, bigyan lahat ang mga information. Step by step lang, yung kakayanin niya muna. Pag medyo nag-improve siya, dagdagan ulit ng mga. Kaya dito sa atin, meron tayo na mga moduling, di ba? May modules tayo na susundan, okay? Ito yung unang topic, ito module 1, module 2, module 3, module 4, and so on. Okay? So, para maganda yung training, gumamit ka ng outline. Dito ngayon ang outline mo ginagamit ko ng handouts. Di ba? Mayawag ako ng handouts. Para ba sa salita ako, may guide ako. Hindi ako mawala ano talaga yung mga topics na sunod-sunod. Okay! So, meron kasi tinatawag na basic flow o progressive trainings in network marketing. Ito yung progressive, ito yung dapat sunod-sunod. Ang unang i-develop na dapat dito ay yung mindset and personal development. Okay? Yung attitude, yung paano maging consistent, yung growth mindset na willing ka matuto. Sunod, pagkatapos na develop yung ganong training, leadership and team development. Ang sunod naman, paano ka maging leader at paano ka mag-develop ng team. Sunod naman, siyempre, kasama doon yung team building, leadership development, duplication. The next is yung natawag na product and industry knowledge. Malagay yung pag-usapan dito. Tungkol sa MLM industry, multi-level marketing industry, network marketing industry. Then, yung foundational skills training, dapat dito, ito na yung action natin, like prospecting, inviting, presenting, follow-up, closing. At isa pa dito na dapat natin i-enhance pa natin, tools and technology. Siyempre yung social media, yung mga marketing tools. Then yung continuous learning. Palagi tayo na yung going training. Then yung modeling ng mga appliance sa pag-income ng malaki. Okay? So, progressive trainings, importance and benefits, nakakailan ng skills and knowledge, improve team performance,
foster duplications, develops leadership, adaptability to industry trends, ano natin ngayon? Posted revenue and retention, empowerment, na dapat natin i-emphasize palagi. Okay, susunod natin ng isa pang video.